Grabe no, walang tigil mga kapatid. Magpasa hanggang ngayon, usapin pa rin yung impeachment na yan. Natabunan na naman po yung BICAM. May mga paglabag daw di umano din doon po sa BICAM. Ngayon, kaya ito minamadali, sabi daw sino ba nagmamadali? Sabi nung tagapagsalita nung taga-kabila siguro, yung konstitusyon daw ang nagmamadali. Ngayon, kung konstitusyon ay nagmamadali, ito'y base lang sa aking opinion, ano? Marami ding mga paglabag daw di umano yung mga nangyayari doon po sa BICAM at iba pang mga issue na natabunan na po ng panahon ng dahil dyan sa impeachment. Wala tayong hate sa kahit na sino. Ito'y base lamang sa ating mga opinion. Gaya nito, mga kapatid, pinamamadali itong impeachment. At ang sasabihin lang nila, dahil ang nagmamadali daw yung konstitusyon, sabi nung tagapagsalita ng iba. Ngayon, kung nagmamadali naman pala, bakit noon hindi pa daw na i-file, etc., etc., 2 months, 3 months na daw yung mga nandudun daw yung, kumbaga nakatenga lang. Kumbaga, ngayon lang nila ginalaw ng ginalaw. Base lang sa opinion ko, no? Para sa akin, siguro para matabunan itong BICAM. Panoorin ho natin ito ng sabay-sabay kung anong meron. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Kasi ho, napapansin ko, ang daming gusto nang unahin. Parang, kung titignan tayo ng ibang bansa at nakakaintindi lang sila ng Tagalog. Para sa akin, nakakahiya po itong ating bansa ngayon sa mga nangyayari. Dapat bang i-focus yung impeachment na yan, lalo na't hilaw po yung mga ebidensya. Ang dami pong meron din paglabag ba yun? Yung budget na dapat silipin. Pero dinededma lang nila. Tanging namumukod po kay BP Sara. Lagi na lang pong si BP Sara. Baka matapos itong mga termino ng mga to, puro na lang pagpapabagsak kay BP Sara at paulit-ulit ho nating sinasabi ito. Di ba lagi na lang kung ganun? Ang dami pong problema ng bansa. Ilang beses na nating inuulit-ulit yan. Pero wala tayong ibang nakikita kundi pagpapabagsak sa Duterte. Alam nyo bang lumindol pala? Lumindol pala? Tapos hindi natin alam. Yung iba hindi alam kasi nga bawat click mo ng balita, puro updates patungkol po sa impeachment. Diba? Yung bridge na boom. Diba? O, ano nang nangyari? Ano na pong balita doon? Kailangan pag-usapan din yun. Yung mga importante pa sa pinaka-importante, yun ho dapat nang unahin natin. Hindi po yung impeachment. Nakita natin ng mga Duterte, meron pong resulta kapag po nagtatrabaho sila. Itong mga gustong mag-impeach, wala ho kasi tayong nakikitang mga ebidensya na may ginawa sila sa ating bansa. Mag-isip po tayo ng maayos. Hindi ho tayo kakalaban sa gobyerno. Tignan lang ho natin kung sino yung may mga nagawa at wala pang nagagawa. Okay, i-play na po natin ito. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Ako naman kay Cheese, medyo okay naman. Maganda naman yon yung iniisang tabi niya muna. Kaso, para kasing pagdating ng eleksyon, didepende sa kung sinong mananalo. Magiging marami ba yung mga taga-kabilang mananalo? O magiging marami yung taga-Maka-Duterteng mananalo? Didepende yun kung aatras o aabante, kung matutuloy pa yon, di ba? Paano kung maraming nakapasok ng mga taga-kabila? Baka malamang mas ituloy pa yung impeachment na yan. Yun lang ang nakikita ko. Pero, kapag ka nakikita natin na pasok lahat po yung mga Maka-DDS or yung sumusuporta kaalyado po ng DDS, ng mga Duterte, nakapasok lahat yung senatorial, example lang, ano? Malamang baka hindi na ituloy o kaya i-cancel na lang. Yun naman ang nakikita ko kay Cheese. Pero salamat pa rin kay Cheese. Ito'y base lang sa opinion, ano? Salamat, Cheese, kasi nga kahit papano, naudlot, di ba? Naudlot. Maraming salamat po. Maganda yan, tama, pinag-iisipan. Hindi yung bara na lang ng bara, bira na lang ng bira. Tapos sasabihin, nagmamadali yung konstitusyon. Paano naman yung mga BICAM? Ang dami din paglabag ng mga konstitusyon daw. Di umano doon, di ba? Wala pa hong linaw sa atin yung mga nangyari. Yung mga dati pa, sample na lang sa mga maraming natabunan, ano? Yung PCSO. Ano nang nangyari? Nawala na si Rapi Tulfo. Di ba?
Hinahanap natin, marami tayong mga labag daw sa konstitusyon, labag sa konstitusyon, di madaliin. Yung akap-akap, tama nga ba naman na nakakakita tayo, nagbibigay sila ng akap, tapos meron pong mga muka ng mga politiko. Di ba? Ang dami tayong nakikitang sa palagay lang ho natin paglabag sa konstitusyon na dapat din madaliin. Total, kung idadahilan nyo lang din naman na ang nagmamadali ay konstitusyon, ang dami pong may mga paglabag sa konstitusyon. Di ba? Noong mga mas nauna pa dito sa final nilang impeachment. Tuloy At tayo. naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. Nice one. Isuspend nyo muna yung trabaho ninyo sa pagiging legislatura. Pagbigyan ninyo yung trabaho ninyo bilang impeachment court. Ang impeachment, minamadali yan. Wait for the Puro pick niyan. Ang impeachment pala, minamadali. Kayo naman, ba't hindi nyo kasi madaliin? Minamadali pala yung impeachment. Kita nyo, di ba? Sinalang isa, tapos dalawa, tapos naging tatlo. May pang-apat pa nga daw, di umano Hindi natin sigurado. Pero kailangan madaliin yan. Kailangan madaliin. Sabi ni, di ba? Tingnan natin. Kailangan madaliin. Maniwala tayo sa kanila. Tuloy tayo. decision of the Supreme Court. Nung isang araw nga, nasabi ko, kung nagmamadali si Senator Pimentel, simulan na niya. I will Simulan niya. Mag-impeach siya. Di ba? Magsalita siya na magsalita. Ano pa kaya nangyari kay Sir Pimentel? Sir, ewan ko lang, ano bang nangyari? Bakit kailangan madaliin? Lalagyan natin yan ng positive thinking. Positive na pananaw. Opinion, siyempre, positive. Gusto niyang madaliin para wala nang magiging trabaho sa mga susunod. Pag minadali kasi ngayon, mga kaibigan, malalaman na ang resulta. Maaaring negative or positive ang resulta ng impeachment. Pwede, no? Pwedeng ganon. Yun na lang, positive na lang. Yung mga negative, sa palagay nyo, bakit minamadali ni Coco? Comment po kayo dyan. Tama, di ba? Comment po tayo. Maraming salamat. designating as a special chairman of the subcommittee on impeachment amendment rules. Mga kabayan, tila nakahanap ng katapat itong si Senator Minority Leader Aquilino Coco Pimentel mula sa kapwa niya mga senador. Ayun. Matatandaan na ayaw paawat ni Pimentel dito kay Isko Escudero. Si si Risa Hontiveros na talagang matinding kalaban din niya ng mga Duterte ngayon Hindi nga nagsasalita. Nagsasalita ba? Basta po, correct me if I'm wrong. Basta, still, pakiramdam ko kalaban pa rin yun. At marami pang iba dyan na sa tingin ko kalaban. Hindi nga nagsasalita yung mga yun. Tapos si Pimentel kung ano-ano. Ano po bang meron, sir? Ba't kailangan madaliin? Nagmamadali, konstitusyon. Ay, yung mga subscriber natin at iba pang mga nanonood sa YouTube na nagmamahal sa Duterte, hindi na po sila ganong kadaling bulahin ngayon. Hindi na po tayo nasa unang panahon. Masyado nang bukas itong social media. Welcome pong manood lahat ng mga tao para yung mga palapalagay nila, maisip nila, tama ba naman na impeach si BP Sara? Yan. Kung saan ay nagpupumilit si Pimentel na unahin muna at madaliin ang impeachment trial dito kay BP Sara Duterte sa lalong madaling panahon at huwag na itong pagtagalin pa. Kaya, tama yan si Pimentel. Unahin yun. Kasi nga, baka pagka na-impeach si BP Sara, bumaba yung kilo ng bigas. Tapos nagkaroon ng maraming mga trabaho, magkakaroon. Gaganda yung mga lugar ninyo. Magkakaroon ng mga hanap buhay ang mga mamamayang Pilipino. Ganun ba yun, sir? Tagtatanong lang, ha? Pag minadali ba yan? Magkakaroon ng pagtaas ng sweldo ng mga mamamayang Pilipino. Madali. Ang daming pwedeng madaliin para po mapaunlad ang ating bansa. Impeachment talaga. Ano kayang nakainis, sir? Sir, hindi ko tayo kumakalaban. Wala naman din tayong personal na galit-galit. Hindi ganon. Love natin yan, senador yan, di ba? Love natin yan. Pero, sir, bakit? Anong meron? Bakit mo minamadali? Hindi ho sapat na dahilan para sa mga mamamayang Pilipino na nanonood sa atin. Na dahil sa konstitusyon, dahil maraming konstitusyon din, di umanong pangapaglabag doon sa mga baykang-bayka, yung flood control, putik niyan, ang dami niyan, yung PhilHealth na binawasan, ang dami, yun ang mga dapat madaliin, hindi yung impeachment. Magkakapondo ba ang PhilHealth pagka pinasara nyo si BP Sara? Pinasara nyo.
Ito yung sinasabi natin, mga kaibigan. Itong mga to siguro, mga nag-aral naman to. May mga experience na to pagdating sa Senado o sa politiko. Sila dapat yung mga maaasahan natin sa mga desisyon para sa ating bansa. Pero bakit itong impeachment gustong pamadaliin? Siguro nga, no, baka tumaas ang piso kontra dollar. Anak ng teteng, baka gaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Naman, oh. Ano ba naman itong mga... Hindi naman siguro tayo mga bubo-bubo. Hindi naman siguro tayo mga anga-anga. Nakakahiya kasi binoto kayo ng taong bayan. Tapos gusto nyo magdesisyon na, gusto nyo matulad doon sa mga kabila. Yung ibang mga kumakalamas sa Duterte dyan, mga tahimik nga lang eh. Ano kaya minamadali nito ni Sir? Ang sarap sana pakinggan, no? Unahin natin yung bycam kasi may mga ganito, ganyan. I-hearing natin yung sa presidente din, yung ang laki-laki ng kanilang confidential fund. I-hearing din natin yon. Yung flood control, ipagpatuloy natin. Ano bang nangyari? Kasi 300 billion daw di umano. Oh. Sample lang, no? Ang na-i-project, parang 1 billion per day. Ewan ko ano na nangyari. Ipagpatuloy natin yung mga kaya kasi may paglabag sa konstitusyon, etc. Sample lang. Wala tayo nakikitang ganun. Kailangan Duterte pa rin. Nagpapabagsak. Minsan lang dumating sa henerasyon natin ang mga Duterte. Nasabi ko na yan, no? Yakapin natin. Kasama yan sa magpapaunlad sa bansa eh. Laos na yung bait-baitan yung pagsasalita pero wala namang nagawa. Dito na tayo sa mga matatapang, at least may nakikita tayong mga resibo. May mga nakikita tayong pag-unlad. Anak naman ng teteng oh. Ito'y bugso lang ng aking damdamin. Opinion, kumbaga. Reaksyon sa mga nangyayari. Ang kukulit ninyong mga nagmamadali kayo. Yan lang, nakukulitan lang ako, no? Dahil dito, tila napikon na itong si Senator Francis Tolentino at lantarang sinupalpal ang kapwa niya senador. Ayun! Ayon kay Tolentino, kung talagang nagmamadali si Pimentel ay dapat umpisahan na niya ang paglilitis sa Senado. Kasabay dito, nag-volunteer na rin ang Senate Minority Leader na tumulong sa pagbalangkas ng rules of impeachment para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Tingin tuloy ni Senate Rules Committee Chair Francis Tolentino, masyado umanong nagmamadali si Senator Pimentel. Question mark lang ha, ulit. Tanong lang ulit. Hindi kaya na magican din yan? No? Baka na magican din yan. Ay nako, kayo naman. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi po tayong umabang sa mga balita. Tignan ho natin ng maigi. Pagkatapos yung manood ng balita sa mainstream, tingin din po kayo sa mga katulad namin na parang kayo din naman yun. Pare-parehas lang din naman tayo eh. Ang problema, nandito kami nagsasalita at kayo dyan sa baba magko-comment. Pupusuan ko lahat yan. Maraming salamat po. Oh my God, we're back again.